Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Huwebes, June 25, 2026. Pero bago yun, baka pwedeng palaging share naman ang video na ito. Comment ka na rin kung taga saan lugar ka para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo din kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, ang bagyong Francisco ay patuloy ang paghina habang kumikilos ito na mabagal sa may Philippine Sea. Uli itong namataan sa laing 325 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos pa northward na mabagal. Dahil nga sa bagyong Francisco, may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes. Ang nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin with minor to minimal impacts. May mga lugar rin na posibleng makaranas ng pabugso-bugso ng hangin na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal pero dulot naman ito ng southwest monsoon o hangin habagat at paligid ng bagyong Francisco. Kabilang dyan ang most of Luzon, Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. At dahil pa rin nga sa epekto ng bagyong Francisco, posibleng makaranas ngayong araw ng moderate to heavy rain sa may Batanes. Habang moderate to heavy rains din sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Antique, nadulot naman ng southwest monsoon. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong manakaraang araw pa. Para naman sa magiging track at lakas ng bagyong Francisco, ang bagyong Francisco nga ay magsisimula ng kumilos pa-north-northeastward patungo ng Ryukyu Islands at dagat kanluran ng Southern Japan. Ito nga ay tinatayang lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang tanghali o mamayang gabi. Inaasahan na rin ang patuloy ng paghina nito at posibleng maging severe tropical storm category na lamang ulit ito within the next 12 hours at magpapatuloy pa ang paghina nito. Samantala, yung isang bagyo pa na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bagyong Higos ay patuloy naman ang pagkilos west-northwestward papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli nga itong namataan sa layong 1,855 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang nasabing bagyo ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Bibigyan naman ito ng local name na Bagyong Gardo kapag nakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang ikapitong bagyo ngayong 2026 at ikatlong bagyo naman ngayong buwan ng Hunyo. Sa ngayon, hindi naman ito nakikita na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi rin inaasahan na lalapit ito ng ating kalupaan. Pero paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Subalit hindi pa rin pinapayagan ng mga sea travel sa may Batanes dahil sa may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1. Iba yung pag-iingat naman sa mga maglalayag ng mga mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat sa may seaboards ng Northern Luzon dahil inaasahan naman yung mahalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.